Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang sarap talagang pasyal ng mga ancestral houses at museum, di ba? Lalo ngayong buwan ng Agosto kasi ito yung isang sumisimbolo sa mga kung magbabalik tanaw tayo sa mga nakaraan, kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Oo nga, lalo na kung dito si Marikit. Di ba yung wika, sabi nga ni Marikit, yung wika yung kaluluwa ng isang bansa. Oo, at palagi siya. Yun kasi yung pagkakakilanlan, yun yung isa sa pagkakakilanlan natin kung ano ba talaga yung isang individual. Yun, Ay nakakamiss nako. talaga. Kasi ngayon buwan ng wika, hindi lang naman yung language or dialect ang inaano natin dito, pati yung patriotism na rin kung paano yung pagmamahal natin sa sarili nating bansa at sa sarili nga nating wika. Oo, tama yan. So hot here in the Philippines. OMG! Is that you, Marikit? Uy, Marikit! Si Marikit mo? Oo nga, si Marikit. Kami yung mga kaibigan mo. Oo Di ba nga. magka-classmate tayo? Oo, nung high school. You both are so weird. I don't know you. Hindi ba ikaw si Marikit? Oo No, nga. I'm not Marikit. I'm Mary Kate. Pumunta lang ng state. Nag-abroad lang. Pati pangalan, itinranslate na sa English. Arte na. Huwag mo kami lokohin, ha? Oo nga, ikaw si Marikit, oh. Hindi ka What? tumangkad. Oh. Marikit, ha? O, hawatin mo ako dito. Oo. Hawatin mo ako. At masusuntok ko talaga ito. Ay, nako, Marikit, ha? Umarte ka na. Palagi ka mang panalo sa mga balagtasan natin sa school, eh. Balagtasan? What's that? Lang. Ay, nako. Hindi mo na natatandaan mga Wait, I don't know kataga. you. I'm busy. Wait, Marikit. Ang kataga ni Dr. Jose Rizal na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay PJ. My God! Sinabi ni Dr. Jose Rizal yun? Hindi ko alam zero ang nakuha ko sa test, eh. Ang alam ko kasi, pagkakatanda ko, ang sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang bet mag-isplok ng lingwa, higit pa sa isda na nag-swim sa river. Malansa, my goodness. Hindi mo Oh. talaga alam. Ganun ba yun? Ganun What are you yun. talking about? Sige nga, i-translate mo nga sa Wow. English yung sinasabi namin dito. Huwag na nga alam. Oh, tingnan mo. Tagalog ka din, ah. Marikit, ikaw talaga yan. Marikit! Kumusta ka na? Mary Kate, ano ba? Ay, Weird. sige. Ay nako, manood na nga lang tayo ng Oo nga. programang sumasalamin at kumakatawan sa bawat kabataang Ilocano. Sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang adhikain. Kilalanin ang kanilang tagumpay. At alamin ang solusyon sa kanilang problema. Makiisa Sa pulso ng mga kabataan. Youth Beat. Diba? Yung pinagsasabi natin Oo kanina. Na- Wala atang tumama sa atin. For sure, alam mo. For sure, alam siguro ng Oo. mga pulso ng mga kabataan. Ano kayo Oo mga nga. pulso ng mga kabataan? Actually, nung pumunta ako sa Ilocos Sur Community College, in-interview ko yung mga kabataan doon, syempre. Nilapitan ko yung mga pinakamagaganda at pinakagwapo. Wow, talaga lang ha. Talaga yung Ay, ano naman target yung mga talaga. ano naman yung mga sagot nila? Sagot nila, yung- Panoorin na lang natin to. Oo, nga, panoorin tama. natin. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Yan ang kataga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Alamin naman natin ang reaksyon at opinyon ng mga kabataan kung naintindihan nga ba nila ang mga katagang ito ng ating pambansang bayani at ang reaksyon na rin nila tungkol sa mga Bekimon at Jejemon. Sa palagay mo, anong ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal sa sinabi niyang ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda? Sa kataga ni Rizal na ang hindi magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malansang isda. Ito ay nagre-representa sa ating mga Pilipino sa pagmamahal sa sarili nating wika. Dahil sa sarili nating wika, napagyayaman natin ang ating sarili na ipapamalas natin sa bawat tao sa buong mundo na ang Pilipino ay world class, hindi lang pang sa Pilipinas. At ito ang nagre-representa sa atin or nagpapakita ng ating pagka-Pilipino. Tulad nga ng tema natin ngayon sa buwan ng wika, ang wika natin ang daang matuwid. So, gagamitin natin yung wika natin upang may tama yung mga mali na naituturo sa atin or na i-impluwensya ng ibang bansa or ibang tao.
How about yung mga, di ba meron yung mga Bekimon, yung mga words na ginagamit ng mga kapatid nating gays. And then, yung mga Jejemon, okay lang ba yun? Sa akin, sa palagay ko, okay lang naman yun dahil sa pagtakbo ng panahon, nagbabago din ng ating kultura. Sumasabay tayo sa paglago ng ating mga imahinasyon at ating mga lengguwahe. Dahil ang lengguwahe natin, hindi lamang yan nananatiling masinaluma. Ito ay nagbabago at sadyang mayaman tayo sa ating wika. Pinagyayaman at lalo nating pinapaganda or lalo nating binibigyan ng kulay para mas maging masigla. Katulad nga ng mga Bekimon at saka Jejemon, mas nagiging na-express nila yung pagka-Pilipino nila sa mga wikang ito. Thank you. Very well said. Pilipino po, dapat po natin sundin yung wikang Pilipino po. Kasi ito po yung pambansang wika po natin. Ang hindi po marunong sa sariling wika ay mas malansa pa sa malansang isda po. Yung po ang ibig sabihin po noon po ay dapat nating halagahan ang wika natin po. Bilang Pilipino, yun po yung sinisimbolo ng pagka-Pilipino po natin. Mas maganda kung sa atin, mas maganda pa rin pag i-treasure natin yung sariling wika natin. Parang yung Tagalog, dapat kung Tagalog lang. Tsaka yung pagbabago ngayon ng panahon, pwede rin, pero mas i-prioritize pa rin natin yung language natin na Pilipino. Paano yung mga words na ginagamit ng mga kapatid nating Becky? You think okay lang yun or medyo hindi okay? Siguro sa iba nakakaano yun, parang pangit pakinggan, lalo na pag yung mga Pilipinong-Pilipina talaga, pangit. Pero kung titignan mo naman, okay lang, pero for me, masyadong OA kasi yung pagiging ganun. Sorry naman sa mga mga kababayan nating Becky dyan, pero mas maganda pa rin kung mas magkakaintindihan pa rin yung tao kung yung sariling wika pa rin natin ginagamit. Di ba uso ngayon yung mga Bekimon, yung mga words na ginagamit ng mga kapatid nating Becky? Sa palagay mo, okay lang bang gamitin yung mga words na yon or hindi? Hindi ate. Bakit? Kasi mas malaga yung gamitin yung sariling wika kesa sa mga ibang dialect. Sa palagay mo, anong ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal sa mga katagang ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda? Dapat natin tangkilikin ang sariling wika natin dahil tinatag ito para magkaintindihan lahat ng mga tao dito sa mundo. Yung sa atin po, pag nagsasalita po tayo, kapag iba pong language yung ginagamit natin, parang ikinahihiya po natin yung sarili nating wika. Kaya nasabi po ni Dr. Jose Rizal na parang higit pa sa malansang isda kasi mas maganda na lang po na gamitin natin yung wika natin kaysa gumamit pa tayo ng ibang wika. About sa mga Jejemon at Bekimon, okay lang ba yun? Okay lang ba na ginagamit nila yun? Okay lang naman kasi hindi naman po porket nagsalita na sila ng mga iba't ibang lingwahe ay ibig sabihin nakalimutan na yung pagka-Pilipino. Pero andun pa rin yung kumbaga yung ginagamit lang nila yun kumbaga for the communication lang po. Pero pag yung wikang salita po, kahit kailan pwede po yun maaalis po sa pagka-Pilipino. Paano naman yung mga Jejemon at mga Bekimon? Di ba talamak yun ngayon? Okay lang ba yun? Or what? Para sa akin, hanggat maaari hindi sana. Kasi maraming hindi nakakaintindi. Lalong-lalo na sa mga bata, mga kabataan ngayon, hindi natin naiintindihan. Lalo na sa mga bata, magtatanong sila. Papa-explain nila kung anong ibig sabihin. Hindi naman natin maibigay yung tamang ibig sabihin. Kasi sa kinamulatang nating wika, wala naman yun. Kaya hanggat maaari, tangkilikin natin ang sariling wika natin. Anong reaction mo about sa mga Bekimon at Jejemon? Okay lang ba yung paggamit nila ng parang different words sa ating mga nakagisnan or what? Okay lang naman siguro kasi sila naman yung nagkakaintindihan. Pero dapat wag nilang kalimutan yung ating talagang language. Yun din siguro yung paraan nila para makapag-intindihan sila ng mas ng mas sikreto pag meron silang mga pinag-uusapan na sa publiko. Dumadami ng bilang ng mga Jejemon at Bekimon ngayon. So, ang tanong ko, okay lang ba yung mga ginagamit nilang words or
dapat kalimutan na lang nila tas yung wikang Filipino na lang ang gamitin nila? Para sa akin, okay lang naman kasi nasa tao naman na mag-appreciate ng salita yun. Tsaka nagagamit pa rin naman nila yung yung salitang Pilipino kasi hindi naman lahat ng salita nila hindi lahat naman ng sinasabi nila is nakakaintindi ng salita nila, kaya kailangan gamitin pa rin nila yung wikang Pilipino. Ano naman yung ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal sa Kataganyan, mga Kataganyan, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda? Para sa akin siguro is yung mga hindi tumatangkilik ng sarili nilang wika is yung mga nahihiya or mga nag-sosyalera na porket nakatungtong na sila ng ibang bansa or nakapag-aral na sila ng ibang wika is hindi na nila ginagamit yung sariling wika nila. Kasama naman natin ngayon ang isang teacher dito sa Ilocos Sur Community College. Ma'am, sa palagay po ninyo, ano po ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal sa mga Kataganyan na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda? Well, para sa akin, kung ikaw ay isang tunay na Pilipino, dapat marunong kang magsalita ng lengguwahe ng Pilipino. Para sa akin, yun ang ibig sabihin. How about yung mga gay lingo po ngayon nagiging talamak? Okay lang po ba yun or what? Well, it's their form of expression, no? Ayokong sabihin na mali sila or tama sila kung yun ang magpapasaya sila sa kanila para ma-express nila yung sarili nila, okay lang. Okay, ayan, napanood nyo naman yung mga reaction at opinion ng mga kabataan. O ayan, mga kabek, huwag ilipat ang dial, magbabalik ang YouTube. Ikaw. Don't change your channel, Youthbeat, we'll be right back. Ay nako, banang wika ngayon. Huwag po kayong maglilipat ng inyong mga, ano ba sa Tagalog ang channel? Wala. Huwag po kayo maglilipat ng channel at magbabalik po ang Youthbeat, Kabataan Pulso. Magbabalik po ang Youthbeat. Mahalagang malaman ang kahalagahan ng wika. Ang wika o ramen sa Ingles ay ginagamit ng mga tao upang pagbuhin ng hegemon na yun. Kasi alam mo nakakasira especially. Youthbeat would like to thank the following sponsors.